Hello mga B! Heto na nga, since nakuha ko na nga yung Japanese driver's license ko, kukwento ko nga sa inyo kung paano nga yun. Eto na nga, share ko lang sa inyo kung paano yung naging process ko nung nag-driving school ako dito sa Japan. So yung requirements at first experience sa driving school. So una pala muna sa lahat, magsa-search ka muna kung ano yung pinakamalapit na driving school sa lugar mo. After nga nung kapag nakapag-decide ka na, kailangan mo muna ng requirements tulad ng Juminyo at yung eye test. At shoutout nga pala kay Kurichang kasi siya yung tumulong sa akin para mag-inquire din. Dito nga pala yan sa Marugame Driving School. At after nga nun, saka ka na magbabayad ng parang tuition fee mo na nga. Ganun. At tumataginting na, alam nyo na yun, 31 lapad or 117,000 pesos. Opo. So pero wag kayong mag-alala kasi hindi po yun cash. Kasi matatapos pa lang namin siyang bayaran. Opo. So anyways, kapag okay na nga lahat, saka ka na nila papiliin ang schedule ng classes mo. So sa pagkakaalam ko, hindi lahat, pero dito sa driving school na napasukan ko, may soge na tinatawag o hatid sundo na van or bus yung tawag nila na papaschedule mo kung saan kanila susunduin o ayahatid. Sa case ko, kapag Yasumi o rest day ko, sa bahay ako sinusundo. Tapos kapag naman may pasok naman ako, sa office nila ako dinadrop off or sinusundo. At thankful ako dun sa office namin kasi kinukonsider nila kapag gusto mo mag-driving school. Parang may ilang oras na exempted ka sa work para makapasok sa classes mo, kaya malaking tulong din yon. After ng enrollment, bibigyan ka na pala nila ng books. Kung English yung kukunin mong exam, may English at Japanese books silang ibibigay. Kahit English yung exam mo, Japanese kasi yung kadalasan yung discussion. Hindi kadalasan, ganun talaga. So helpful kasi may dalawang version ka ng book para mas maintindihan mo. So after pala 3 days ata nung classes ko, nag-start na kami ng driving practice. Tapos akala ko noon, observation muna, ganun, manonood ka lang. Abay, pinaupo na agad ako sa driver's seat. Tapos, pero huwag kayong kakabahan na kasi sa loob lang muna naman ng driving school yung practice. So maikwento ko lang no, naalala ko yung first sensei ko kasi sa sobrang natatawa siya sa akin kasi first day pa lang ng driving practice namin, sinabi ko na sa kanya na may student license ako sa Pinas. Dati, kaso na-expired na siya so halos 1 year di ko na nagamit kaya siguro expected niya na may alam na din talaga ako. Tapos nung nag-start na kami mag-drive, sobrang bagal namin kasi ayaw kong apakan yung accelerator. Talagang parang gapang lang yung takbo namin. Tapos may sabi pa niya sa akin na parang may experience ka ba talaga? Sabi ko wala po talaga. So yun, tawa kami ng tawa kasi ayoko talagang i-start yung accelerator. Ay, apakan pala. Tapos nung feeling ko magaling na ako, hindi ko na siya naging sensei. Gusto ko sana sa kanya ipakita na, hoy, ito yung tinatawanan mo dati. So comment below lang kayo kung ano pang gusto nyong advice para sa part naman na yun, matulungan ko kayo. Kaya naman doon sa mga balak mag-driving school dito sa Japan, huwag kayong mahiyang sabihin kung beginner kayo or normal lang yun. Kasi ang importante, matuto kayo at maging safe driver. At tandaan nyo, lahat naman nagsisimula sa walang alam. Para ka man di na grade 2. Charing. So comment kayo dito kung ano pang gusto nyong malaman. Yun lang mga B. Bye!